Lekoronostea matea tukupa tashita ikono mo shirara kariyaraka. We praise you, Father God. We welcome you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your hovering power right now in our midst, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita, Panginoong Isus. Patuloy mo bubuksan ang aming puso't isipan sa iyong salita. At ito'y magrema sa amin, mabago sa kami, Panginoon, from glory to glory. And anoint my mouth as your mouthpiece, Holy Spirit, take over. Thus this word, itong word na to, Panginoon mo, Panginoon, talagang magpa-enlighten ng aming mga puso. And our hearts will be ignite your power, Holy Spirit. It will be encouraged by word. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Praise God. So kanina, no, so habang binabasa ko to, itong prayer ni Jeremiah, so grabe yung, ang isang word yung nag-instruct sa akin dito, that we have a powerful God. We have a powerful God. So nakita ko dito sa prayer ni Jeremiah, talagang ito yung panahon, no? So konting background dito. Ito yung panahon na sa verse 2 mababasa natin dito, yung Jerusalem nasa under sila ng pagkubkob, no? O pagsalakay, no? O pananakop ng Babylonian army noong panahon na yon. And then si Jeremiah, si Prophet Jeremiah po, siya po ay nakulong sa courtyard ng guard in the royal palace, no? At ang hari po noon ay si King Zedekiah. Actually, talaga merong propesiya noon na ang Panginoon, no, na dadalhin, ito-turn over talaga si King Zedekiah sa Babylonia. Maging ang mga Israelites noon ay ipapadala o exile o ipapatapon, no, dadalhin, kukubkubin ng Babylonian Empire. So sa kadalahanang inalaw ng Panginoon yon dahil sa katigasan ng ulo sa pagdidisiplina ng Panginoon sa kanyang mga anak. Pero kung mababasa niyo yung book of Jeremiah, makikita niyo doon na kahit ganun pa man, nandun yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kahit pinapalo sila ng Panginoon, inayaan ng Panginoon mangyari yan sa kanila, nandoon ang pag-ibig ng Panginoon sa kanila. So kung familiar kayo sa Jeremiah 29:11, no, kaya nga nasabi ng Panginoon, no, I have a plan for you, declares the Lord, plans to prosper you, not a disaster, but to give you hope in the future. Kaya nasabi yon ng Panginoong Diyos. Kasi sa nangyayaring pagkubkob o pagdalas ng mga Israelites sa Babylonian Empire, hinayaan ng Panginoon na masalakay sa ng kaaway. So, part yun ng pagdidisiplina ng Panginoon sa kanila. So, itong sa prayer na Jeremiah, sa kapanahonan na nun, no, actually inutusan din ng Panginoon na mag-purchase si Jeremiah ng lupa. Alam niyo po ba, mga kapatid, yung dito sa verse 17, himayin natin sa prayer, yung prayer ni Jeremiah. Sabi niya dito, O Sovereign Lord. Una pa lang, binanggit na ni Jeremiah sa prayer niya, sovereign. Ano ba yung sovereign, no? Ang sovereign, siya ang may control ng lahat. Talagang inacknowledge ni Jeremiah sa panahon na yon ng pagkubkob. Parang talagang, ikaw ba, no, for example, ang Pilipinas, kubkubin ng China, no? Talagang mangyari yung panahon na yon. No, bilang isang Kristiyano, nauunawaan ko si Jeremiah na kahit anong gulo na ng sitwasyon, may gera na nangyayari, may pananakop na nangyayari, ikaw, Lord, ay sovereign. Napakagandang attitude at character ni Jeremiah yon. Bakit? Naalala niya na ang Panginoon ay sovereign, control niya ang lahat ng bagay. Sabi niya dito, you made the heavens and earth by your strong hand and powerful arm. Nothing is too hard for you. Alam niyo yung habang nabasa ko to kanina at maging ngayon, no, habang binabasa natin to ulit, talagang marami tayo mga pinagdaanan mula January hanggang ngayong oras na to na mga difficult moments sa ating buhay. Tama, no? Hindi man literal na gera sa finances, sa karamdaman, relationship, sa ministry, sa trabaho.
marami tayong mga gera o pagkubkob na mga masasakit na pangyayari sa buhay natin. Pero ano matututunan natin dito? Kagaya ni Jeremiah, dapat mabanggit pa rin natin hanggang sa sitwasyon na ito na si Lord ay sovereign. Si Lord ay in control. Napakaganda ng attitude yun when we are praying. Diba? Lalo ngayon, nasa prayer tayo ngayon, diba? We are in the intercessory mode, no, mga kapatid. Dapat meron tayong prayer na kilala natin ang Diyos na pinanalalanginan natin. Yun ang unang-una. Tingnan niyo po kay Jeremiah. Kilala niya ang Diyos na sa kabila ng kanyang kahirapan, ng kanyang bayan, Israel, tinatawag niya ang Diyos na sovereign. Alam ko, Lord, sovereign ka. Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Nagawa mo nga ang langit at lupa, Panginoon, ng iyong makapangyarihang kamay, powerful arm. Nothing is too hard for you. Grabe sa, nothing is too hard for you. Nothing is too hard for you. Nothing is too hard for you. Kung ano man yung pinagdaanan natin sa panahong 2024, balikan niyo yung mga kapatid, yung mga nalagpasan po nating hirap. Ako kung babalikan ko, salamat Panginoon. May mga panahon na alam to ni Nanay Ruth din. Alam to ng Panginoon na yung may mga panahon na meron akong episode ng anxiety attacks. May panahon ako na hindi ko makontrol yon kasi last year, na-diagnose ako noon eh. I was undergo depression and anxiety. Alam mo yung hindi mo siya makontrol. Hindi mo talaga makontrol yung emotion na yon. Talagang ako, may dumating ako sana. Struggle ako. Sabi ko, ba't parang ganito yung naramdaman ko? Hindi ko makontrol yung emotion ko. Sobrang sadness, deep sadness yung nangyayari sa akin. Pero at that moment, wala akong, parang may gusto kong may makausap ako, na someone sa trabaho, kahit sino. Pero at the end of the day, si Lord yung tinatakbuhan ko nun. I remember nandun ako sa isang room, conference room, or dun sa CR. Umiyak ako dun, mahagulgul ako. Sabi ko, ina-atake ako ng anxiety, depression nun. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, alam ko, ikaw ang tanging makakatulong sa akin. No, maraming mga bagay na nagpasan ko, maging yung sitwasyon na yun. As I look back, 2024, simula January, nalagpasan ko yon na mga private struggles na hindi alam ng iba. Ang nakakaalam ng few people and me and God. But God is sovereign. He is so powerful to lift me up from that miry clay, from that depression, from that anxiety. Wala talagang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Sabi sa verse 18 naman, in-acknowledge naman ni Jeremiah, sabi niya dito, you show unfailing love to thousands, but you also bring the consequences of generations sin upon the next. You are the great powerful God, the Lord of heaven's armies. Yes, ina-acknowledge ni Jeremiah dito sa verse 18. Actually, tatlo tong makikita niyo dito. Una, 'di ba, sovereign Lord. Ikaw, Lord, ay may control ng lahat ng bagay. Dito sa verse 18, tatlo. Sinabi niya dito, ikaw ay mapagmahal na Diyos. Sabi niya dito, unfailing love. Ibig sabihin, walang hanggang unconditional love yung ang pagmamahal ng Panginoon. So, 2,000 generations. Second, He is a loving God. You are a loving God, Father. Next, sabi dito, but you are a just God. Bakit? Sabi niya dito sa prayer niya, but you also bring the consequences of one's generation sin upon the next. Grabe, no? Si Lord, loving siya, but He is a God who bring consequences. Kaya nga, I was reminded dito na lahat, di ba, balikan natin lahat sa 2024 mula January. Marami tayo mga bagay na hindi naman talaga pagsubok. Minsan kagagawan natin. Tama po ba? Wrong choice, wrong decision, nagpadala tayo sa flesh natin. Marami, even me, as I'm contemplating what happened to me in 2024, hindi naman lahat doon talaga talagang pagsubok, no?
o pagpapalo, no? Yung pagpapalo, yung iba talaga doon is galing talaga sa ating pagkakamali. At kaya tayo nakakaranas ng mga consequence, no? Talagang pinapalo tayo, tinutuwid tayo ng Panginoon. No? So, dapat natin ma-acknowledge yun when we pray. Kaya nga napaka-importante, di ba? When we pray unto God, we acknowledge na siya yung may akda ng lahat, sovereign siya, in control siya lahat ng bagay. We acknowledge siya na pagmahal ng Panginoon because He is a loving our Father. But at the same time, i-acknowledge din natin siya na He knows our sin. Kaya dapat, napaka-importante ng word na repentance and confession when we pray, di ba? Na Lord, sabi nga sa 1 John 9, no, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Kaya napaka-importante, part ng prayer natin na yung salitang repentance, yung confession, talagang hihingi talaga natin yun ng tawad sa Panginoon. Even na tayo na ay nag-walk na sa Panginoon, hindi naman perfect yung walk natin since January. Tama po ba? Pagkakasala din naman yung mga pagkukulang natin na dapat ginagawa natin pero di natin nagagampanan. Pagkakasala pa rin yun, di ba? Kaya maraming sa atin din nakakaranas ng hirap kasi part yun ng consequences natin. No? Sabi nga dito, but you also bring the consequences of one's generation sin na pandemics. Kaya pansinin nyo yung mga importante din na pansinin nyo mga kapatid, yung pamilya natin, kamag-anak natin, o bloodline. Example sa amin, Villa Gomez. Ako dati, when I pray for our family, tinitrace ko yung yung mga dominant na sins. Alam niyo yung, balikan niyo yung yung family nyo, history nyo, alin doon sa angkan ninyo yung nauulit na kasalanan? Maaring adultery, maaring witchcraft. Ako, as I look back doon sa family, bloodline namin, nakita ko, yung mga nabanggit ko na yon, yung witchcraft, no, and yung adultery, yun yung nag-prevail sa angkan namin. Kaya napakaganda nung when we pray, mga kapatid, no, to break that curse, no, na we acknowledge yung ginawa muna ng Panginoon sa cross because He paid all the curses, no. Secondly, nire-renounce dapat natin yun. Renounce, no, tinatakwil, nire-repent. For example, in behalf ng pamilya Villa Gomez, Panginoong Jesus, we confess, we repent, Lord, na as intercessor, diba, nakikipag-plead ka sa Panginoon na, Panginoon, patawarin mo ang aming angkan in behalf of Villa Gomez. We renounce, we repent the adultery. We renounce and repent the witchcraft, occultism na in-involve ng pamilya namin. Kaya pansin nyo, diba, yung mga sa pamilya, sa bloodline ng family, pag mga naging Kristiyano na yung mga tao, napuputol, diba, yung sa kanya yung curse o yung sumpa, yung sin na nag-record o paulit-ulit. Tingnan niyo yan mga kapatid. Kaya talagang isang biyaya pag isang Kristiyano ang naging tumanggap na talaga sa Panginoon sa pamilya. Ako napansin ko yan Kaya then ako na-remind ni Lord recently in a prayer na ihingi talaga ng tawad, yung mga hindi pa nahihingi ng tawad, no? Maging vocal, i-renounce talaga yon. Lalo na like yung mga sins na nagre-record, dapat ipinagpipray po yun mga kapatid. Para maputol na yun, dapat maputol. No? And sabi dito, you are the great and powerful God, the Lord of heaven's armies. And ito naman, binanggit niya dito na si Lord daw ay great and powerful, the Lord of heaven's armies. So dito naman, nakita ko din dito sa sinabi ni Jeremiah, kung una sinabi niya, sovereign God, loving God, a just God. Dito naman pinakita niya, great, powerful God, dahil si Lord yung the Lord of heaven's armies. Imagine si Lord yung ating commander-in-chief. Ganun siya ka-powerful. So bibigyan ko to na siya ay great and powerful because He is our protector. He is our protector.
balikan nyo yung sa prayer natin mga kapatid. Minsan pag wala tayong maipag-pray, no? Minsan may ganun tayong moment eh. Pasalamatan natin ang Panginoon sa buong taon na tayo pinotektahan niya. Ito na lang mga kapatid yung isang testimony ko. Halos 2 beses ako na nanaginip. The Lord spoke to me in a dream, no? Na merong mangyayari doon sa lugar namin, a fire, sunog. Actually, that's December 24. Yung second dream ko, December 24, talagang napaka-clear noon. Second dream ko na yon. Tapos umuulan. Umuulan talaga. Tapos confirmation yun, pangatlong dream, hindi na sa akin, sa kapatid ko. Yung kapatid ko kasi din talagang nag-pray din talaga yun. Si Lord nag-speak din sa kanya sa dream. Pasko din, yon, tapos umuulan din. Sabi ko, Lord, kaya anong Pasko? Sabi ko sa kapatid ko, Mines, hindi mo ba napapansin? Umuulan. This is the exact what God told us sa dream. So ngayon, ang ginawa namin noon, sabi ko, Lord, paano to? May Pasko po ng 24. Gusto ko sanang makapaglaan ng oras sa'yo para maipag-pray tong lugar namin. Praise God! Kasi bigla kami nawala ng pasok ng 24. So ang nangyari noon, nagpapatugtog lang kami ng worship. Dito talagang nagusok kami sa presence ng God habang nagpe-prepare dito for our Christmas Eve, no? Kasi dito sa Christmas Eve, meron kaming worship as a family. So, ano yan eh, parang 10 o'clock yun hanggang alas 12. Ayan. So, ganun, talagang ginagawa namin yan as a family. So, worship and worship service namin as a family yun. So, I really praise God because the Lord heard our prayer. Walang nangyari. Thank you, Lord. Grabe talaga. So the Lord spoke to me talaga, the Lord spoke to us talaga ng kapatid ko. And alam mo minsan pag nagbibigay ng warning si God, na minsan kasi pag minsan tayong tao, puro na ng warning narinig ko dyan. But be thankful. If God has given you a warning, be grateful. Tandaan nyo, di ba, pag sa mga prophets sa Bible, di ba nagbibigay si Lord ng mga warning? Basahin nyo yung mga prophets, di ba? If God said a warning, makinig ka dapat. Pwede naman hindi matuloy ang bagay na yon once meron kang ginawang bagay. Unang-una, nag-repent ka at nagnalangin ka. Basahin niyo po ang Old Testament and New Testament. May mga bagay na hindi natutuloy because yung mga tao nagre-repent. O meron nagpipray. O meron nag-i-intercede. Balikan niyo na lang yon yung kay Abraham pa lang eh. Diba? So, si Abraham napaka-close niya sa Panginoon. Kaya itong prayer time natin ito, as we intercede for one another, if God prompted you a warning about a person, ipanalangin mo siya. Pakimportante na ipanalangin mo siya. Kasi para ma-stop o tayo yung namamagitan, o tawag dyan, we are standing in the gap. Actually, if you are intercessor din, ikaw ay isang watchman din. Kasi pinapakita din sa'yo ng Panginoon. Minsan yung mangyaring good things and even bad things sa tao, no? For your protection, for our protections ng bawat isa. So we need to pray, to plead, to intercede for one another. So dito talaga, no? Kaya pasalamatan natin ng Panginoon na makakatawag tayo sa Kanya pag meron nakikita tayong bad things sa isang kapatiran. We know that matatawagan natin ng isang Lord who protects us from evil, no? Kaya I really praise God talaga na hindi talaga nangyari yung sunog dito. Glory, glory to you, Panginoon. Salamat, Panginoon talaga. Ay, kasi sabi ko sa Panginoon, Lord, kota na ako, Lord. Ang dami-daming nangyari sa akin last year. Lord, pwede bang maawa ka sa amin? In behalf, sabi ko ng isang gabi, in behalf of our family at nung barangay na to, Panginoon, alam mo naman na may mga anak ka rin dito sa lugar na to, Lord. Have mercy on us. For your name's sake and your glory's sake. Huwag mong hayaang mangyari na masunog itong lugar namin. Kasi itong lugar namin, dikit-dikit po mga kapatid. Kumbaga professional scatter po kami dito. So kaya nga nag-pray kami na makaalis na rin dito kasi God is calling us to move out. And sabi ko sa Lord, bigyan mo kami ng financial, Lord, talaga. If meron mga warning na mangyayari talaga dito, Lord, help us. Bigyan mo kami ng grace ng time na makamove.
Meron kaming kabilang bahay sa Laguna na kapos pa kami sa pera. But I know God will provide. So yun po. Next is 19. Sabi niya dito, you have all wisdom and do great mighty miracles. You see, conduct all people, you give them what they deserve. Ang Panginoon is a God of all wisdom. Amen. Dito naman inacknowledge ni Jeremiah na si God is all of wisdom. Minsan yung wisdom natin, diskarte natin sa buhay, ito lang katiting eh. Pag gulong-gulo na tayo sa mga sitwasyon, desisyon sa buhay, saan tayo tatawag? Sa Panginoon. Kaya napaka-importante nung balikan natin yung taong 2024. Di ba? Marami tayong mga minsan sablay na mga desisyon, no? Mga choices na akala natin wisdom ng God yun. Yung pala wisdom ng pala natin. Di ba? Kaya napaka-importante na mag-ask tayo sa Panginoon who is the God of all wisdom. Next, do great and mighty miracles. Kailan ka nakakita ng huling miracle? Ako may paborita kong isang television show, yung 700 Club Asia, kung alam niyo yun. Ang dami doon miracle. Napanood ako doon na isang cancer patient. Aba, nawala yung bukol. Alam mo, mighty miracle talaga yun. Kasi wala namang ano sa kanya. Hindi na siya nag-undergo ng chemo. Maraming mga tao ngayon na naka-experience ng miracle because they believe and up to this point that God is still a miraculous God. Kasi may mga ibang Kristiyano na hindi na naniniwala sa miracle. Hindi pa nagbabago ang Panginoon. Mula noong panahon ni Abraham, Isaac at Jacob, He is the same God who do miracles. Kaya when we pray to the God of impossible. Amen? Miracles yan, ibig sabihin, hindi an unusual thing, hindi yan kaya ng mga doktor, kundi ang Panginoon lang po ang may kakayanan yan. Next, sabi niya dito, you see the conduct of all people and you give them what they deserve. Ibig sabihin dito, in-acknowledge din ni Jeremiah na si God is a rewarder God. Tama ba? He is a God of rewarder. He is a God of reward, no? He is a rewarder God. Bakit? Balikan niyo po yung taong 2024. Minsan bakit nagtataka kayo minsan, bakit binibless kayo ng Panginoon? Alam niyo minsan mga kapatid, kailangan lang po natin ma-realize, minsan bunga yon ng ating pagpapagal sa ministry, sa pagtulong mo sa iba, ibinabalik ng Panginoon mo. I remember nung may isang verse hindi ko lang matandaan yung exact no. At merong isang verse no na pag daw ikaw ay tumulong sa mahirap, no, para may utang sa iyo ang Panginoong Diyos. Kumbaga ang Panginoong Diyos ang magbabayad sa iyo. Diba? When you tumulong sa mahihirap. Alam niyo lahat ng mga kabutihan na ginawa ninyo sa ministry, sa kapwa niyo, sa mga mahihirap, hindi hindi papagsawalang bahala yan ng Panginoon. Sabi nga dito, you will receive what you deserve. Diba? If you have shown mercy, ibibigay din ng Lord sa iyo ang merciful. Na ang pagiging merciful niya sa buhay niyo. Amen? Kaya napakaganda na meron tayo a God who rewards. No? Kahit minsan wag natin Lord, okay lang to, para sa'yo naman to, okay lang mag-sacrifice, sobra-sobra na Lord, hindi eh. Si Lord kasi just siya. Pag nagbigay siya ng gifts, minsan lavish talaga ang bigay niyang Panginoon. Because He wants to reward you for all of your efforts, of your sacrifices. Minsan, you have felt na for this entire year, parang walang nangyayari sa buhay mo, sa ministry, sa career, sa family, no? Parang lahat ng effort mo hindi napapansin. Napapansin ng Panginoon yan. Nagugulat ka na lang. Iso-surprise ka ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At yung mga taong nakapanakit sa iyo, they will receive also what they deserve. Si Lord nang gaganti. Si Lord nang papalo. Amen. Ganun po kasi ang Panginoon. Lahat po tayo, nakikita kasi ng Panginoon lahat eh. Siya ang nagbibigay, siya nagre-reward. No? Ang reward niya, either pamalo o either yung nakakabuti para sa atin. Next, 20. You perform miracles, signs, and wonders in the land of Egypt. Things still remembered to this day. And you have continued to do great miracles in Israel and all around the world. You have made your name famous to this day. Amen. Sa lahat-lahat ng miracles na to, inacknowledge ni Jeremiah na
Noon pa man na nandun sila sa Egypt hanggang sa Israel, si Lord na ay nagmi-miracle. Ano yung purpose? Ano yung purpose? Para sa glory at for the namesake ng Panginoon Diyos. Para sa karangalan ng kanyang pangalan. Tanungin niyo po sa mundong ito, sino po ang pinaka-famous? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus, ang name na Jesus. Amen? So no wonder billions ang mga followers ng Panginoon, di ba? So even nga sa Islam kilala si Jesus. Amen? Kahit dun sa ibang mga relihiyon, no, Hinduismo, kilala nila yung mga teachings na, kasi Mahatma Gandhi, kilala nila si Jesus. Amen. Lahat ng mga nangyari to, lahat ng kabutihan ng mga nangyari at ng mga miracles is pointing to the name of Jesus. Hallelujah. And last, sa verse 21, you brought Israel out of Egypt with mighty signs and wonders, with a strong hand and powerful arm, and with overwhelming terror. Dito naman, makita ko naman dito na strong arm, powerful arm, and with overwhelming terror. Strong. Minsan, balikan niyo po yung taong 2024, January hanggang ngayon. Minsan nakakaubos ng lakas yung mga nangyari, no? Lalo yung mga down moments. But by the grace of God, nakaabot ka ngayong oras na ito at ako, napatapos na ang taong 2024 because we have a strong God who give us strength, no? Sa panahon ng hihina tayo. Kung tayo lang, hindi na natin kaya to, mga kapatid. Diba? Sabi dito, and with overwhelming terror. Alam nyo, terror din pala ang Panginoon eh. Bakit? Even ang mga demonyo nanginginig sa pangalan ni Jesus. Amen po ba? No? Even ang mga enemies ay nanginginig. Talagang minsan talaga at this generation, the Lord is telling us na itong generation na to na nawalan na ng fear of God, fear of the Lord. Ito habang binabasa ko tong with overwhelming terror. Nakakatakot ang Panginoong Jesus, Panginoong Diyos, no? Yung fear of the Lord ba, mga kapatid? Yung fear of the Lord, hindi lang siya yung takot kay na ang tawag dito na gumawa ng mali. Yung takot ba na ayaw mo siyang masaktan because He is a holy God. He is a holy God. And He is a just God. Mga kapatid, sa ating pagkatapos ng mensaheng ito, naway manalangin tayong kagaya ni Jeremiah. Right now, bakit ba natin ito ginagawa? Walang iba. Umaharap tayo at nag-i-intercede tayo sa Panginoon Diyos na sovereign, na walang imposible sa Kanya, a loving God, a just God, a powerful God, a protector God, a God of all wisdom, a God who do a miracle-working God, and a rewarding God, and a God whose name is famous because His name is King of Kings and the Lord of Lords. And last, He is a strong, mighty God na makakukunan natin ng strength sa bawat araw. And He is a God who must be feared o dapat nating katakutan dahil hindi dahil takot lang tayo sa impyerno o disiplina ng Panginoon. Hindi. Dahil mahal natin ang Panginoon at una niya tayong minahal. Mga kapatid, na we cannot afford to hurt Him in every single day na tayo napapalayo at nagkukulat nagkakasala sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa mensahe na to. Naway sa ating panalangin as we intercede, maging kagaya tayo ni Jeremiah, mga kapatid. And as we pray, i-declare natin yung mga karakter ng Panginoon. Kasi biblical po yun. Binabanggit po natin yung Word of God. When we pray the Word of God, when we pray the character of God, diba? It brings us to life. It empowers us to really pray in the Spirit.
Hallelujah. Yun lamang po mga kapatid, and glory to God. So tayo po ay dadako po sa ating panalangin po sa bawat isa. Hallelujah. Ako po yung papalalangin po ang bawat isa po nandito mga kapatid. Hallelujah.